Guys, welcome in this channel. This is a general wording for collective your energy at this time. Wait lang. Hey no, I wanna say no. Happy just for you. I think the boys is coming. New York and San Francisco, come on in everybody. I think the boys is coming. Ay, wala nang delay. Yung inaantay mo, hindi mo na kailangan mag-antay. Basta wala nang delay sa kung ano may inaantay mo o hindi mo na kailangan mag-antay o hindi ka na nag-antay, ganun. O hindi ka na mag-antay pa. And dahil yung mga nang-atake sa'yo, yung mga sinesend nila sa'yo para ma-delay. Kung ano man yung pinapadelay nila sa'yo na nag-antay ka kasi pinapadelay nila. Lalo may inaantay ka na pinapadelay nila like blessing or whatever, change sa buhay mo or kaya a person or yung dumating yung the one, mga ganon. May dipinsa ka na. Hindi na siya may unite sa'yo, hindi na makapasok sa'yo, may dipinsa ka na. Mga attacks to eh. Ito yung ginagawa nila. Oh. Ito yung mga sinesend nila. Hindi. Iba na to. Page of Cups. So, merong ano to, merong mag-reach out sa'yo, no? Para, okay, ikaw to mag-reach out. O, let's clarify, ikaw ba to mag-reach out? Hindi ikaw yung mag-reach out. Sino mag-reach out? May person mag-reach out sa'yo? Hindi. Merong person na mag-offer sa'yo ka ng cup of love. No. May person na courageous na ipurso ka? No. May person na susuyuin ka siguro. No. May person na mag-message sa'yo. Pa-message ko rin. May person na mag-message sa'yo. So, may message ka. No? May person na mag-message sa'yo. Parang hindi man ganun kahaba yan kasi page of cups. Pero, mag-message yun sa'yo. May person na mag-message sa'yo. So, makatanggap ka ng mensahe or message or through email, basta any message, okay? So, ganun. And, ano pa? O, cellphone. Baka, i-text ka niya. O, pwede din through chat. No? Madaming pwedeng paraan para makapag-message yung person na yan sa'yo. So, ayan, sabi ng Pentacles. Isa lang. Ilan ba yun? Dalawa. Dalawa. So, pwede na to. I think upright yung kanina eh. Happy just for you. I think our voice is coming. I think our voice is coming. New York and San Francisco, come on in everybody. Ayan guys, oh. Actually, na-delay to. Parang nag-antay, no? Nag-antay eh. Kasi merong humarang. Ito si Kim of Pentacles ang umaharang or siya ang hinaharangan. Itong mensahe na to, napaparating sa'yo, nag-antay ka pa o nag-antay muna to yung mag-send ng message sa'yo. Kasi may humaharang. Okay? May humaharang, matapang na humarang, mga ganyan. May mga nang o-oppress o may mga nang atake para hindi ma-send yun sa'yo yung message. Para hindi matuloy na ma-send yung message niya sa'yo. So, gano'n na nangyari dito. Kaya, kung matagal nyo na in-expect yan, may mag-message sa inyo, may kukontak. Na-delay siya guys ba? Nag-antay muna to. No? Na kung kailan siguro na kaya niya ng labanan itong mga humaharang na to na makalusot siya ba sa mga humaharang na yan. Na magawa niya ma-message ka. Alam niyo kung ano yung humaharang sa kanya. Sa isip niya, pinipigilan siya. Madaming sinesent niya manipulation. Pinapaniwala siya, kinukonvince siya na huwag ka i-message. Ang dami lang manipulation yan. So,
Ako nga eh. Kadalasan pag gising mo sa umaga, malaman mo nga pagka mayroong mga ganyang influence o may ganyang sinesense sa isipan mo, kadalasan mapabulong yun guys. O kung ano mang nang atake dyan sa kanya, no? Nang maharang sa kanya. Pati ngayong Diyos eh, pwede nilang yung sasama at bibigat yung loob mo, manipulahin nila yung isipan mo. So pwedeng maging mabigat ang loob ng person mo sa'yo. Mainis siya sa'yo, magalit siya sa'yo, manipulahin yung isip at emosyon ng person mo para hindi na mag-message sa'yo, hindi na matuloy. Kasi maging cold pa sa'yo. Ganun siya, mabigat ang loob, lalayo ang loob niya sa'yo, yung mga ganyan, no? Magalit pa siya sa'yo. Kasi minanipulate niya yung isipan niya at emosyon niya eh. Ganun ang nangyayari dyan. So, that's why. So, nag-antay muna to, no? Nag-antay pa siya, oh, na kung kailan na yung hindi na siya naharangan, no? Hindi na siya na napipigilan o kung kailan na wala na mga hadlang or kaya ay may dipinsa na siya. May dipinsa na siya sa mga attacks. Yan, maaaring yan ang inantay niya din. May dipinsa na siya sa mga attacks. Para hindi na siya nahadlangan, hindi na siya napipigilan. Embody mo energy. When the voice is coming. You are strong. And mind and body, emotion mo strong actually, no? You're strong, matapang, brave, at matapang ka na lumaban ng harap-harapan, no? Kung nakita nyo dito, matapang and courageous ka na lumaban ng harap-harapan. Ano pa energy mo? And passionate ka. And strong yung emotion mo, fiery, passionate, pero andun yung stability pa rin, stable ka pa rin, na parang calm ka lang pero makita sa yung authority and strength, no? And power as well, no? Power, parang you have the authority and power as well, no? Kung saan ka man passionate, maring para sabihin kung ano yung mga masama, injustice, kasi may sword dito nakaganyan, o kung ano man yung ginagawang passionate ka sa ginagawa mo, pero calm ka lang and stable yung emotion mo, stable na passionate ka sa maring mission mo, sa mission ba? Hindi. Hindi din yung mabigyan ng hustisya, kundi yung hindi ang ipakita ang hustisya kasi may sword eh. Passionate na see, dito ko nakuha. Passionate ka na magbigay ng freedom. Yun. Passionate ka na magbigay ng freedom na, alam mo yung malaya, yung mga nire-restrict, yung mga chine-chain, yung mga minamanipulate, yung mga pinapaklouded yung judgment, yung mga hindi pa aware, yung mga victim ba. Passionate ka na magbigay ng freedom o to help others set free from any manipulation, from
evil or any evil or manipulation or tricks and scheme or witchcraft na ginagawa ng iba. So, bahala kayo kung alin yung makaresonate sa inyo dyan. Basta ganyan siya. Ganyan siya. So, ayan. And Avenger bus is coming. Avenger bus is coming. So, see, you are passionate and strong yung personality mo. Matapang ka na lumaban sa mga evil. O sa evil o kay Satanas man kasi sumisimula to ng evil yung snake yun. Parang ang yellow mong goose. Yan. Ay, hindi. Hindi ikaw itong parang yellow mong goose. Maring very soon, hindi daw. Merong magdipinsa sa'yo na para siyang yellow mong goose. Ito yung twin flame mo pala to, or hindi mo man siya twin flame, basta meron kayong soul connection, maring soulmate or twin flame. Yan ang magdidipinsa sa'yo sa mga ahas. Like taong ahas, no? Si Galima. O kaya basta mga ahas, yung tinatawag na ahas, na klase ng tao, yung mga ganyan ba na ahas sila, no? Alam mo na ahas, basta mga ahas, basta mga evil. Alam mo na pag ahas, traidor. Mga sneaky, mga nang aahas. So, ganyan. Itong person mo, yan magdidepensa sa'yo. Basta merong kang twin flame, kilala mo na yan or hindi, maring twin flame. Hindi mo daw twin flame yun. Maring soulmate mo. Or basta meron kayong soul connection. O yun talaga, may soul connection kayo. Basta yun, no? May soul connection kayo. Yan ang ano dyan. O divinely guided kasi, tingnan nyo. Divinely guided kayo to be together kasi lumabas yung lover's card. Kasi yan ang magpuprotekta sa inyo sa mga ahas. Alam mo na pag ahas, ay mga ano yan sila guys, napaka-traidor. Yan yung mga backstabber ata, no? Ewan ko lang kung kasama yung natural. Ahas, traidor nga eh. Yan yung mga nang-aahas. Yung mga gumagawa ng mga deceit, scheme. Yung mga nanunuklaw ng patalikod. Yung mga nagsisend ng kanilang mga kamandag, lason. Ganyan. Meron din ganyang mga tao, madami. Ahas. Sumisimbolo ng ahas. Ito ay... So, ayan guys. Hindi daw ikaw ito. Nag-clarify ko. Ito ay yung ano mo, yung someone na yung someone na meron kayo soul connection, divinely guided kayo, yan ang maging hero mo, o yan ang hero ng buhay mo. Siya yung maging hero, siya ang mag-save sa'yo, siya ang magtatanggol sa'yo. Kasi sumisimbolo siya ng ano dito yellow munggos. Yan ang maprotekta sa'yo. Siguro kung inosente ka sa mundong ito kasi madaming ahas dito. May taong ahas, okay? Mga ganon. Lalo kung inosente ka, you're not aware na may mga ganyan dito sa mundo, ay hindi ka ganun ka-expert mag-detect kung yung tao ay mapagkatiwalaan ba, kung inosente ka, at mabuti ang iyong kalooban, hindi mo in-expect na may mga ganun pala ka-evil, no? Gagawa ng mga injustice, unfair, deceit dahil lang umihira lang kanilang inggit at pagkakaman. Yan, ganyan ang mga ahas.
driven ng inggit at pagkagaman o alin man dyan. Ano, inggit man o pagkagaman o basta ganyan talaga yung mga evil. Kaya sumisimulo ng snake yan dyan. Yan. At tingnan nyo, malakas to si person mo na fiery, no? And malakas na, so brave na protektahan ka eh. No? Sabi siya ng person, loko kayo ha. Sinasalbahin yung person ko ha. Sinasalbahin yung person na divinely guided kami ha. Sabihin siguro, gano'n lang sa isipan niya na sinasalbahin niyo ang person na divinely guided kami ha. Ganon daw sa isipan ng person na yan na divinely guided kayo. Siyempre pagka ganyan, aware na yan siya sa mga deceit and scheme. So siya maprotekta sa'yo lalo kung inusinti ka. Wala kang, parang walang kang kamuwang-muwang na may mga ganun para na traidor, deceitful. Tapos naman ikaw iyak-iyak ka lang kasi nabiktima ka, kinawawa ka, kinukuha nila yung sayo, mga patago yan, mga sneaking, kasi pagkuha nila, mga ginagawan ka ng deceit dahil umiiral ang kanilang inggit o pagkagahaman, mga ganun ba? Ganyan ang mga sumisimbolo ng snake dito ha, yung mga ganun. Ito si person mo, ayan ang matapang and malakas at parang nag-uumapoy, no? Nag-uumapoy siya na protektahan ka. Matapang siyang protektahan ka, courageous to na protektahan ka niya sa mga ahas na yan. Ano bang dapat gawin sa ahas? Putulin tong dila ng ahas. Kadalasan pa naman pag mga ganyan, mga manipulative liar. Di ba si Satanas ganon? So ganon yung mga sumulunod niya, manipulative liar. Kaya mahilig magsinungaling at mag-manipulate, ay magnilay-nilay kayo. Nagmana pala ako. Ay hindi naman galing kay Satanas. No? Hindi naman siya layan sa Satanas. Inaya ko pala si Satanas. Isip kayo, inaya si Satanas? Yung mga sinungaling at manipulative? Yun ang tinularan ninyo. So, kung saan pupunta sa Satanas, doon hindi kayo pupunta. Kasi tingnan nyo yung hatol ng God sa malayer. Eh, of course, pagka manipulative liar, yan siya automatic, no? Hindi makapang-manipulate ang taong honest. Hindi manipulative ang taong honest. Yung nakapang-manipulate lang yung mga taong liar. Yan, manipulative talaga yung lalo mahilig magsinungaling. Mga manipulative yan sila. Alam niyo, mga manipulative, always hindi at palagi talagang hindi magandang intensyon nila sa kapwa nila. Kaya nga namamanipulate sila. Aware sila na manipulate sila, guys. To get what they want. Sa mga taong minamanipulate nila. Alam nilang masama yung ginagawa nila. Alam nilang, of course, pag manipulation, full of lies yung kanilang sinasabi, guys. And they're aware na kasi nungalingan yung sinasabi nila. Ganun ang mga manipulative. So, may simbolo ng evil. So, magbago, no? Yun ang masabi ko. Kasi, mahirap pag nasa impyerno, matinding pagdurusa doon. Pag nandun na, hindi na pwedeng, makaalis doon eh. Wala nang chance makaalis doon. Eternal na yun doon. So, bakit pinaparusahan ng God ang mga ganon? Kasi nga evil. God serves justice. Nabibigay ng justisya yung God, no? May rules kasi ang God eh. Kaya pinaparusahan niya yung mga gumagawa ng injustice, mga ganyan, no? Sa Bible yan, ha? Kasi lang, may mga matitigas silang ulo. So, buhay nila yan. Bahala sila. So, yan. Solid din naman pagsusisi nila pag sila nahatulan na sa impyerno, di ba? Kasi habang may pagkakataon pa pwede sila magbago, hindi sila nagbago. Instead na maging ng kapatawaran at magbago, piliin na maging righteous, maging mabuting tao. Anong ginagawa nila? Puro kabalaktutan, puro kasamaan. So, bahala sila. So, yan guys. Ayan, may offer to sa person mo.
Ito yung you will spend time palagi sa nature na may mga mapuno na lugar para bumibatis, no? Ganda. Parang may mga ibon doon. Basta ganun, may iba-ibang ibon doon sa titirahan ninyo o kung saan ka maghihil, mag-relax, mamasyal kayong dalawa. Palagi kayong mamasyal sa ilalim ng puno o baka yung tirahan ninyo. Nandun lang, no, sa lugar na yan. Mapuno yung lugar na yan at madaming bulaklak. Talaga mamuhay kayo ng peaceful, ma-relax ka doon, no? Ma-relax kayo, masaya kayong magkasama doon, ma-enjoy ninyo yung buhay, fulfilling, satisfying, and happy talaga kayo ba? Doon daw kayo lilipat, yun ang kanyang offer. At alam niyo, stable ka doon. Okay? Ganon, stable anchor doon. Stable na. Hindi na paglaruan yung isip mo. Alam niyo po yung stable. Mamuhay ka ng stable doon. Parang may bangka na may angkla o may anchor. Na pag binaba yung anchor, hindi yan siya matangay ng alon. Hindi yan basta-basta matangay na yan ng alon yung bangka pag mayroong angkla na binaba yung angkla sa ilalim. So, ano siya? No? Stability. Yan ang offer niya sa'yo. Stability and maliwalas yung environment, peaceful ang maging buhay ninyo. Sino ba ayaw ng ganyan? Napaka-bless mo niyan pag ganyan ang buhay mo. Lilipat kayo dun sa lugar, parang malawak yung lugar niya na may malaking bayo. Kahit maliit na bahay lang eh. Kung mamuhay ka ng peaceful at tahimik, no? Masaya kayo, fulfilling, happy, na-enjoy yung buhay. Together, that's a may turing na blessed life, no? It's a blessing from God, okay? Talagang mamuhay ka doon ng stable sa inyong tahanan, stable, secure kayo doon, feeling safe sa inyong tahanan. Mapuno yung lugar na yan, mapuno yung paligid ng bahay na yan, natitirahan ninyo. Yan ang offer niya sa'yo. Para sa akin, swerte ka na niyan. Ang swerte-swerte mo na niyan. Isipin mo, peaceful na buhay, no? Ma-relax ka, mag-heal ka doon, lalo kung may mga pinagdaanan ka na you need to heal, you need to spend time a lot outdoors or sa mga mapuno na lugar para tuluyan ka na ma-relax at ma-calm yung isipan mo, maging stable, na matanggal na lahat ng mga traumas, phobias, fears, anxiety, and alam mo na tamo mo kung may mga pinagdaanan ka sa buhay na lalo kung ginawan ka ng mga deceit and unfair injustice ng iba, ganon. So yan, dami naka-experience sa mga injustice dito guys kasi alam niyo naman. So, ayan, man holding a heart. May, may hawak-hawak na si person may offer sa inyo. Yan na yun. May magbubukas ng mga pintuan, adjacent possibilities sa iyo. And because of that, may magbukas ng mga pintuan sa iyo, mga opportunities. May mga dito, may inggitira, no? May maging hostile. Maring mga tao, no? Na mainggit kasi yan ay mga driven ng inggit nga, no? O kaya greediness, no? Yan ay mga evil, yan ay yung parang mga ahas. Ito yung mga sumisimbolo ng ahas mo lamang. Let's see. Oo, yan ay yung sumisimbolo ng mga ahas. Binabantayan nilang buhay mo, binabantayan nilang kilos mo, ikaw. No, yan ang sumisimbolo ng evil. Kasi ang buhay nila, ang tupagin nila, at pagfokusan, bantayan yung pamilya nila, mga anak nila, o kumbaga yung buhay nila, intindihin nila. Yung buhay mo, binabantayan nila, nang-spy. Siguro nasiraan na ng ulo, may matililing na siguro yan, dahil sa inggit nila ba. O pagkagahama nila, dyan nagsisimula yan eh. Sa afterlife, puro pa sila hatol dun sa parusa, sa impyerno. Lalo kung sila ay hindi pa magbabago, no? Ba't buhay mo ang pakialaman nila? Ba't buhay mo ang bantay nila? May sarili silang buhay, ha? Ba't buhay mo ang gusto nang kontrolin? Hindi nila matanggap na i-bless ka ng God. Hindi nila matanggap na nakikita nila maging masaya o makita nila masaya ka at yung iba.
May buhay silang kanila. Ba't buhay mo ang pakialaman nila? O kung ako pati, baka gusto din pakialaman ng mayan. May buhay sila. Ba't buhay kong pakialaman? Ganon. Hindi nga maka-struts buhay nila. Buhay ko pang pakialaman nila. Buhay mong pakialaman nila. O kung sino pang gusto na pakialaman ang buhay, bantayan nila at kontrolin. O hadlangan yung mga blessing. Siya na masasabi ko. Sila ay magdurusa sa kabilang buhay sa impyerno sa ganyang ugali nila, no? Bakit? Tingnan nila sa Bible. Yan, nandun yung explanation. Nandun yung katotohanan sa Bible. Yun lang masabi ko. So yan, yan yung mga taong heartless. Mga malupit sa kanilang kapwa. Baka ako pa baliktarin na lang malupit sa kapwa. Dahil sinabi kong hatulan sila sa impyerno. Yan ay katotohanan. God ang maghahatol sa kanila. Dahil sa masama nilang gawain. Kung hindi masama ang kanilang gawain, kung hindi sila ganyan, hindi yan sila hatulan eh. Sa impyerno ng God eh. Kung sila ay mabuti, masave pa nga sila eh. Kung sila ay righteous soul, kung sila ay mga righteous at mabubuti, hindi lang ialam ng buhay ng kapwa nila, hindi nila binabantayan yung galaw mo, hindi nila gustong kontrolin yung buhay mo, love life mo, o any aspects ng buhay mo, buhay ng iba. Kung hindi sila hostile, kung hindi sila mga deceitful and evil, if they choose to be righteous, to live life na yung matuwid, hindi sila gumagawa ng scheme, hindi sila evil or manipulation or baluktutan, hindi nila pinapairal yung, hindi sila inggitira, hindi sila greedy, masave sila eh. Punta mas langit yung kaluluwa nila, pero sa ganyang ginagawa nila na yan, hindi sila masave niyan. Masave sila niyan, ay basahin nila yung Bible na kung ganyan yung ugaling nila, akala na masave sila. Hindi ah. So, kaya na makapunta sila sa langit. Ano sabi ni Jesus Christ? Only righteous souls ang nakapasok ng mga souls sa langit. Ang layo nga sa kahit yung maging mabuting tao na lang eh. Ang layo pa nga sila nga hostile Yun pa kaya righteous. Pero kung gusto nila maging righteous, kung talagang determined sila, pwede sila maging righteous. Pero ang layo-layo, yung hostile pa nga sila, inggit tumiral dito, pagkagahaman, o both. Ni emosyon nilang inggit at pagkagahaman, hindi nila matanggal sa sarili nila eh. Yun pa kaya maging righteous? Kasi, ang sabi ni Jesus Christ, only mga righteous souls lang nakapasok sa langit eh. And a very few yung nakakasumpong ng daan papunta sa langit. Well, yun ang katotohanan. Kahit anong manipulate nila niyan sa isipan nila, adjust nila, yung sinabi ni Jesus Christ, hindi nila ma-adjust yun. Dahil yun na mismo kung ano yung sinabi ni Jesus Christ sa Bible na only righteous souls ang nakapasok sa langit. At yung mga greedy ay hindi magmamana ng aking kaharian. Hindi nila mabago yun. Yun ang katotohanan eh. Walang sinabi si Jesus Christ na yung mga greedy ay magmamana din ng kaharian. Walang sinabi ng gano'n si Jesus Christ. Kung dahil sinabi ni Jesus Christ, ang mga greedy ay hindi magmamana ng aking kaharian. Yun ang sabi niya. And only righteous souls ang makapasok ng mga souls sa langit. Makita niya yung Garden of Eden at madalang ang mga kaluluwa doon. Madalang ang mga, actually may katawan na yun sila, katawan namin. Pero madalang ang mga tao doon, yung mga souls na mga nasiba. Madalang. Doon pala sa sinabi ni Jesus Christ na a very few yung mga
nakakasumpong ng daan papunta sa langit. And only righteous souls ang mga nakapasok na souls sa langit. Sipin niya maigi. Sinong gusto maging righteous para makapasok sa langit? Kaysa naman doon kayo sa sa impyerno. Siksikan doon, ang dami-dami na doon. Halos puno na nga ata doon eh. Halos puno na daw. Alam niyo sino guide ko dito, God mismo. Sa God ako nagpapagay. Halos puno na daw yung impyerno doon. Kasi madami ang pinipili yung path na maluwag, which is papunta sa impyerno. Yan ay mga malaya na alam niyo yung tinotolerate nila, kinukonsinti at yung sarili nila na mainggit, ganyan, karamdam ng inggit na konsinti nila at tolerate nila yung naramdaman nilang inggit, greediness. Inggit is the root of all evil. Kaya nakagawa sila ng mga evil deceit scheme dahil sa inggit nila. Instead na tanggalin nila sa sarili nila yan, yung mga ganyang emosyon, yung ganyang mga naramdaman nila, na dapat i-correct nila yung sarili nila, na matakot sila sa God at sa Diyos na gumawa ng mga deceit and scheme and kasalanan and injustice. Anong ginawa nila? Tinolerate nila. Kasi yung rason ng karamihan sa kanila? Nagmana daw sila kay Cain, very full and very crook. Rason pala nila, baluktot na. Dami talaga doon. Kaya pinapakita sa mga yung naging testimony na nakaharating doon yung kaluluwa nila sa impyerno. So, hindi nang pinadaanan doon ng mga nandun. Grabing padurusa daw doon. Ito ay sabihin na natin pananakot pero katotohanan, no? At totoo siya. Hindi naman siya yung kasinungalingan eh. Totoo, kaya ang dami ang testimony, ang daming pinarating doon sa impyerno tapos pinabalik mga kaluluwa nila para maging testimony na kung ano yung dinadanas ng mga nandun sa impyerno. At marami na doon. Gusto mo ni Jesus Christ na ma-save ang marami, kaso lang, madami talagang baluktot, madami talaga ang pinipili ang gumawa ng masama and evil, scheme and deceit. Basta, ganun. So, yan. Dali lang yung mission ko. Kasi passionate naman ako magsalita eh. Mga ganyan eh. Kaya siguro pinabiktima ako para maging natakot ako ng mga injustice. Ngayon ako ng mga dissidents. Para maging passionate ako na correct, magbigay ng warning, mag-reveal ng katotohanan, to share the truth, to tell the truth. Na masama dyan kasi ang truth ay sa God yan siya. Ang truth ay nasa side ng God yan. Kumbaga, yan eh, yung truth ay galing sa God yan. Ang lies and manipulation and deceit yan ay galing kay Satanas. O yan ay ang nag-tempt sa mga tao na gumawa ng ganyan si Satanas. Diba ganyan si Satanas? Deceitful, liar, manipulative. So yung mga ganon, magnilay-nilay, mag-isip. Kasi kung yan ang inyong gawain, pinamarisan yung Satanas. So kung saan ilagay si Satanas forever, which is impyerno, doon din kayo ilagay niyan. Dapat ang pamarisan ninyo, gayahin ninyo si Jesus Christ. Para makasama niyo si Jesus Christ.
sa kabilang buhay. Di ba? Ganun lang yun. So, may ano dito, may the thinking man. May nag-iisip. Nag-iisip na ma-unite ko yung dalawa ng yung person o baka siya na to, no? Nag-iisip na sisikat ka, maging popular ka. Ito ba yung style? Tingnan natin. Ayan na nga yung style, oh. Yung style na to na parang ahas, no? Evil. Iniisip niya, sisikat ka pag na-unite kayo, pag nagsama mo, naging partner mo yan, si person mo. Si person mo na yan na, yan, isa. Oh, nainggit siya. Mayroon pagkagama niya, inggit, no? Hindi niya matanggap, nasisikat ka, kung sakali mong sisikat ka, o yayaman ka, o maging positive man yung buhay mo, kung alin man dyan, maging mamuhay ka, nag-inspired ka na, ano naman sa kanya. May buhay siyang sa kanya. Naghanap lang kamo yan na maparusahan sa impyerno ng kaluluwa niya. Para sa akin, well, kahit God, di ba? May warning ang God. Yun ang sinasabi niya sa Bible. Parusahan niya sa impyerno, mga ganun. Mga ganyan. Maring ano to eh, mga evil ba? Mga evil. No? Mga evil. Evil yan. Sumisimbolo ka ng ahas yun. Oh. Maglaban sila ng person mo kasi person maiilumunggos. Ngat-natin yan ang person. Maring ilumunggos versus cobra. Diba nangat-ngat ng ilumunggos? Pero hindi may sabi nangat-ngatin siya. Talo yung cobra sa munggos ah. Parod ko yun sa YouTube eh. Basta maliksi yung yellow munggos at saka hindi yan siya matabla ng kamanda, guys. Kaya yan ang nakakatalo sa mga cobra when it comes sa mga animals, no? Pag yun sama yung tao kasi yung tao ay alam niyo naman yan ang pinakamatalino na pinrate ng God na klase ng animals. Kasi yun alam ko, yung tao ay animals din yan siya. Pero yan ang pinakamatalino. Mataas ang talino. Tao. Compare sa ibang animals. Yung mga autistic ka, naisip ko lang kasi hindi sila kagaya ng mga normal or average yung intelligence. Kasi below average yung kanilang intelligence kasi may defect na sila. Parang, alam nyo na, no? Yung may mga autism ba? They are special children, mga special children. Masisave daw yung kanilang soul. Yun ang advantage sa kanila. No? Kahit nahirapan sila, nasasuffer, or kawawa sila, no? Pero yung soul nila masisave. Bakit? Para kasi yan sila mga, yung isip nila ay siguro parang, parang mabata. Hindi lang parang bata. Below average kasi yung kanilang intelligence or IQ nila. Basta kasi nga they are special children, no? They are special. Kita niyo nagkakatantrums nga sila, 'di ba? Kailangan ng pag-intindi sa kanila eh. Kasi ganun sila. Pero sigurado sila masisave kayo ang souls. Guys, ang souls nila. Ng mga ganun. Masisave daw yun sila. May BL yung kamay ko.
Si Michael Jackson, tinanong ko nasa impyerno daw siya. Mukhang nasasaktan siya. O nahihirapan. Basta ito. Kasi merong mga nag-testify. May mga testimony nakita nila dun sa si Michael Jackson daw dun sa impyerno. Oo daw. Nandun daw. Sabi, madami, hindi lang isang nagsabi. Nandun daw. Sa YouTube na panood ko. Dahil daw nire-rape niya yung mga bata. Mga bata na lalaki. Kasi meron siyang pinagawa na parang ano siya, yung kung saan maglaro yung mga bata, tapos halos doon na nakatira yung mga bata ng mga lalaki. Yung pala nire-rape niya. Nireveal nung siniwalat na nung natiwala niya na babae kasi hindi na makaya ng konsensya niya. Tapos nagsilabasan yung tsaka na sila nagreklamo actually may mga nagreklamo pero parang nabaliwala lang. Lalo na nung namatay siya, si Michael Jackson, tsaka nabulgar talaga lahat. Si bakla yun di ba? Bakla yun. May anak nga siya, pero bakla siya. Parang sila ahis ba? Dahil yun ang ginawa niya. Maling-mali yun. Nirape niya yung mga bata na lalaki. Pinapahubad niya daw. Di naman sa paniniraan. Hindi porket idol niya, kahit mali siya, kampihan niyo, tapos takpan niyo pa yung pagkakamali niya. Ganon yung iba. You know what? Masama yung mga idolize ka, kahit sa kapwa mo tao, kahit sikat. Bakit? Idolater yun. Yan yung isa pang paparusahan sa impyerno ng idolater. Kaya huwag mag-idolize. O sa mga Diyos-Diyosan o basta yung ganon ay idolater yan, no? Yung nag-iidolo ka. Madami yung dito sa Pilipinas. Meron pa nga ng idol nila. Dahil sa gusto nila makatuluyan. Kontrolin nila yung buhay. Pati yung nakarelasyon ng idol nila, atakiin nila ng witchcraft. Kaya nangarap man sila dun sa idol nila makatuluyan. Kawawa yung nakarelasyon ng idol nila. Sa witchcraft, sa atake ng witchcraft. Kaya nabaliw na sa idol nila. Pero malala dyan, may impyerno sila. Afterlife. Dahil hindi makatwiran talaga yung ginawa nila. Matwiran ba yan? Pero much better na magbago hanggat maaga pa kaysa ipagpatuloy yung paggawa ng masama. Di ba? Kasi once na doon na sa impyerno, once na tulad doon sa impyerno yung kaluluwa ng tao na ilagay doon, wala nang chance talaga na masave pa. Wala nang tutulong doon pag nandun na sa impyerno. Wala na. Anong sabi nung isang testimony na dinala daw siya ng Jesus Christ nun? Yung kaluluwa niya naman. Yung parang nagkakaroon ng vision yan pagka ganyan Kasi nandiyan si Jesus Christ, yung vision yan siya. Dinala siya ng Jesus Christ nun. Sabing vision yun. Ano daw sabing Jesus Christ dun sa humingi sa kanya ng tulong na makaalis siya dun? Na tulungan siya makaalis doon sa impyerno. Ano sabi ni Jesus Christ doon? Sa ano na yon? Sa kaluluwa na nandun? Pinagbigyan kayo ng ilang beses na magbago. Ano yung pagbabago? In-expect sana pagbabago na binigyan sila ng ilang chance na magbago. Na maging mabuting tao. Na maging righteous na wag na gumawa ng masama, evil. Na to stay away from sin and evil doings, deceit, any manipulation and lies. Mga ganyan ba? Kung ano pinagbabawal ng God, you should stay away. Hindi daw sila nagbago. Sabi ni Jesus Christ, hindi ka nagbago. Ilang beses kayo pinagbigyan na magbago, hindi ka nagbago.
Ngayon ay nahatulan na kayo, hindi na yan siya pwedeng masave kayo. Hindi na kayo pwedeng makaalis pa dito. Parang ganun yung sabi ni Jesus Christ. Kasi nahatula na daw sila. Nahatula na sila doon. Nandun na sila eternal na sa impyerno. So yan. So talaga yung mga nandun, so huli na talagang pagsisisi ng mga nandun. No? Pero kung ikaw ay buhay, abay magnilay-nilay ka, mag-isip-isip ka. No? Buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Ang buhay sa kabilang buhay, eternal yan. Tapos sabihin pa ng iba, ay sugo ni Satanas yan. Sugo daw kung Satanas. Si Satanas nagagay dyan. Ganyan ba mag-guide si Satanas? Ganyan ba mag-guide si Satanas? Tingin niyo yung guide ko sa Satanas? So mga ganon? Isip, baluktot yung utak naman ganon ang sinasabi. Hindi magagay sa Satanas ng ganyan. Na-reveal nga katotohanan dito. Alam niyo kung ano yung tao na ginaguide sa Satanas? Puro kasinungalingan at manipulation pinagsasabi. Hindi katotohanan. Okay? So yan, ito na lamang for collective reading, guys.